So guys, good morning again. It's me, Frankel Vlog again guys. Nagbibigay sa inyo ng tips guys patungkol sa ating paboritong sports guys. So guys, ang isang topic natin for today is about sa ating upcoming winner na hindi natunawan o yung napili natin na i-prepare tapos hindi siya natunawan. So ano ba ang dapat natin gawin guys? So intro muna tayo. I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. So ayun na nga guys, direct to the point tayo. So ang ating napili na upcoming winner ay hindi natunawan. So ano yan, masama yun. Kasi sa totoo lang is, for example, nagpakain tayo ngayong gabi, hapon ng 5 o'clock or even 4:30, depende sa inyo kung anong oras kayo nagpapakain ng ating mga napili. So ang nangyari, kinabukasan is hindi nyo napansin na hindi siya natunawan, may natira pa rin sa kanyang butse. Alam nyo yung butse, yung talagang nilalagay ng pagkain ng ating mga napili. Doon natin malalaman kung sila ay busog or gutom na. So hindi natin chinek muna bago natin pakainin. So ang mangyayari noon, madadagdagan uli yung kanyang kinain na yon na natira sa kanyang butse. So magiging mag-overload na yon ang mangyayari noon. So sa madaling salita, yun talaga guys, hindi na talaga matutunaw yun. Kasi nung hindi siya natunawan ng unang gabi, maaaring medyo may kunting natira. Or talagang sabihin natin na andun medyo tumigas yung kanyang butse. Talagang bad sign talaga guys yun. Kapag dun nangyari yun dun sa ating mga napili. Kasi ang laking bagay guys ng isang gabi. Kasi nandun yung pahinga nila, yung pag-develop ng mga muscles na mga nasira or napunit sa kanya sa pamamagitan ng ating pagsasanay. Doon kasi nagde-develop guys parang sa tao din lang yan The more na masarap ang tulog mo, mas masarap yung development ng mga muscles at tissues na mga na damage ng araw na nagdaan. For example, nangyari yun, mas pinapayo ko talaga na i-out nyo na sa inyong mga napili yung disinsanay upcoming winner pero hindi natunawan. Kasi guys, napakalaki ng epekto guys doon sa katawan ng ating mga napili. So yung words na ating napili guys is kumbaga terms to na ginagamit ko na alam niyo naman kung anong ibig sabihin. Alam ko naman guys na alam niyo kung anong ibig sabihin ng aking sinasabi na ating napili or upcoming winner. So guys, back to the topic tayo. So guys, ang maaari natin gawin yun, i-out natin sa ating gaganaping patimpalak. So sad to say, syempre kung meron kayong ipapalit, palitan nyo ng mas okay. Pero kung wala talaga, kasi dapat talaga may second option kayo at saka lahat halos ng inyong mga upcoming winner is naka-pre-conditioning para hindi kayo mahirapan. Kung sakaling merong nagloko or may mga case scenario na mga nangyaring ganoon, meron kayong hugutin kung meron kayong kukunin na pamalit agad para hindi sayang prepare nyo ng inyong mga napili na upcoming winner sa gaganaping patimpalak sa inyong lugar. So guys, eto nga, sasabihin ko na yung maaari natin gawin. Kaunanahan guys, sa paggamot ng ganyang uri ng nangyari sa ating mga napili, ay kaunahan guys, masahihin nyo guys yung butsi niya. So pagka masahin nyo yan, medyo lalambot yan. So bigyan nyo siya ng tubig. Bigyan nyo siya ng tubig sa kanyang inuman. Tapos obserbahan nyo kung iinom siya. Pero kung ayaw nyo uminom guys, ang susunod na step na gagawin nyo, bumili kayo ng Yakult. Hindi ko ina-endorse itong Yakult, pero hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ang Yakult is may lactobacillus na good bacteria para sa panunaw ng ating mga napili or mga upcoming winner. So makakatulong yung guys kasi para ma-digest yung mga kinain sa loob ng butse.
And then after yung painumin ng Yakult, obserbahan nyo siya kung talagang sabi nga nakikitahan nyo ng development sa pagtunaw ng kanyang kinain sa loob ng butche o yung tingka ng manok. Kung hindi, wala pa rin talaga siyang kung wala pa rin talagang development, tapos ayaw uminom, ang gagawin nyo guys, etong option na to para sa akin pansariling pamamaraan ko lang to. So sinishare ko sa inyo para nang sa ganun ay magkaroon din kayo ng idea kung ano yung gamot o kung ano ang gagawin nyo kapag nangyari yung sa inyo guys. So guys, ito disclaimer do sa mga mas marunong kaysa sa akin. So hindi naman ako marunungan o nakikipagmayabangan ng kaalaman. So ito sinishare ko lang sa inyo kasi na experience ko. So eto guys, etong paraan na to guys is yung maniwala kayo sa hindi, yung white rabbit na candy. So hatiin nyo sa gitna, and then after nyo hatiin sa gitna, medyo pa sa inyo ng tubig, tapos isubo nyo sa manok. Pagkahati nyo sa gitna, diba, subo nyo yun, magiging 2 piraso yun, yung 2 piraso na yun, subo nyo na yun. Tapos hayaan nyo lang siya, basta lagyan nyo siyang ng tubig sa kanyang kainuman, kung siya man na inasa kanyang limber o kung saan nakalagay, basta sa painuman niya kailangan may tubig. Kasi yung ganyang klase ng ating mga napili, mga ating upcoming winner, kapag yan ay may dinaramdam, yan, mapapansin natin na talagang matakaw sila sa tubig. Kumbaga gusto nilang iinom sila lagi. So kailangan meron lagi nakaprepare, at take note guys, kailangan malinis yung tubig na ilalagay natin. For example, every 3 hours, palitan mo. Ganun lang guys, palitan nyo. Kasi nilagyan nga natin ng tubig. Tapos ngayon, sa sobrang sabi natin ng lakas ng hangin, nalaglagan ng kung ano ng dahon, or di kaya alikabok, nalagyan na yung tubig. So, ibig sabihin contaminated ng bacteria na naman yun. So, kailangan natin guys palitan. Every 3 hours, makikita natin na madumi yung tubig. May mga, sabihin natin may mga lupa-lupa siya. So, palitan natin. Para na sa ganun guys, is tuloy-tuloy yung recovering niya guys. Sa unang araw guys, yun ang gawin nyo. Pangalawang araw guys, yung painom niya, di ba? Tingnan nyo pa rin yung tingka niya kung sabihin natin development. Pero I'm 100% sure, or even let's say na 95% wala na yung kinain niya na yon sa butchi niya. Kasi nasubukan ko na yan ganun ang ginawa ko. So guys, let's say na naandun pa rin talaga guys sa butchi niya. So ibig sabihin na talagang sobrang sama nang nangyayari na yun sa kanya, dahil hindi niya talaga nang nagawa na natunaw yung sa buong maghapon or magdamag na nagdaan. So ibig sabihin talagang napakasama ng pangyayari na yun sa kanya. So guys, kailangan nating gawin na ng paraan guys. Ang gagawin natin guys, papasukahin natin guys yung manok. Yung ating napili, yung ating upcoming winner. Kasi guys, sa totoo lang, hindi na kayang tunawin yun ng kanyang butchi. Kumbaga hindi na talaga nag-circulate yung tamang panunaw niya, hindi na matunaw ng kanyang mga bituka yung kinain niya. Kasi hindi bumababa yung pagkain niya dito sa butchi, hindi pupunta sa kanyang mga intestines. Andito lang talaga, kumbaga ito dun lang sa tiyan ng manok yun, yung sa stomach ng manok. So guys, kailangan natin pasukahin. So sa pagpapasukan ng manok, sa pagpapasukan ng ating mga upcoming winner, meron naman mga video sa YouTube. Wala akong nire-recommend sa inyo kung sinong panoorin nyo, pero i-search nyo lang guys kung paano pasukahin ang ating mga winner. Kasi may mga video naman na nagtuturo patungkol dyan. Kasi ako guys, sa totoo lang, ayokong gumawa ng mga ganong video. Kasi alam nyo naman si Lolo, sobrang higpit sa panahon ngayon. Hanggang tips na nga tayo. Kasi nangyari sa channel ko guys, yung talagang na-demonetize ako kasi gawa ng mga video na hindi talaga nagustuhan ni YT. So pasensya na kayo guys kung hindi ko maturuan kayo ng personal na ganon, pero lahat yan ginagawa ko yan, kaya sinasabi ko sa inyo yung mga tips na ganyan. So guys, yun, after nyong pasukahin, supakan nyo uli ng guys na o subukan nyo uli, lagay nyo sa ringgilya yung Yakult. At least kalahati ng Yakult guys, lagay nyo sa ringgilya, isupak nyo uli sa bibig ng manok, ilagay nyo. So kalahating bote ng Yakult, and then after that
tirahan nyo uli ng white rabbit guys. Kumbaga yun yung yogurt, yung white rabbit kasi guys is yogurt guys, yun yung nakakatulong din talaga panunaw ng pagkain ng mga pagkain ng manok na talagang yung nahihirapan silang tunawin, nakakatulong yun. So guys, ang worst case scenario guys talagang pwedeng nangyari doon sa mga manok nyo na for example talagang mga 4 days na 5 days na talaga na umiipot pa rin ng maputi, tapos talagang sobrang tamlay. Alam niyo guys, ang talagang totoong nangyari diyan, maaring hindi bakterya pero sa akin kasi naranasan ko yan. Ang manok natin minsan kasi ay yung mga napili natin, ating mga ka-winner, kapag naglalabas tayo, for example nilalagay natin sa limber or else sa labas lang, basta yung nakalagay lang siya diyan. Tuka kasi sila ng tuka sa lupa guys. So ang hindi natin napapansin minsan, nakakatuka sila ng plastic guys. Yun ang worst scenario na pwedeng mangyari, na nangyari pala sa inyong mga napili. Kasi guys, kung halimbawa nakatuka ng plastic, wala guys, walang talagang hindi nila kayang ilabas yun. Kasi depende kung may mag-o-opera o pero ang hirap operahin yun guys. Kumbaga, ang ating mga napiling winner, hindi natin kasi sure 100%, di ba? Pero kung ganun pa rin 4 days, 5 days ang nangyayari ganun guys, mas maganda guys kumbaga mag-give up na rin. Kasi hindi guys gagaling. Ang mangyayari nung guys hanggang sa lang siya, kumbaga mamaalam na lang. Kasi nangyari sa akin, dalawang upcoming winner ko, nangyari yung ganung bagay. So sad to say talaga, sabi ko sa inyo, hindi ko na survive yan. Pero nung pagkatapos di ba, na maalam na siya, ang ginawa ko, tinignan ko talaga yung nila, yung pinakang gizzard nila guys. Yun, nakita ko talaga plastic guys. Plastic talaga guys, actually. Literal na plastic na nakita mo sa kanya. Plastic bag ng kulay blue, plastic bag na kulay white, something like that. Kasi tuwan-tuwa silang tukain yan, lalo na yung mga lagi lagi bihira yung mailabas. Tuwan-tuwa yung manuka ng mga ganyan kasi makunat nga naman, nakala nila damo, etc. Kaya mas maganda kung ilalabas nyo sila, mas may papayo ko pa, ilagay nyo doon sa may mga damo, para yung mga damo ang tukain nila, hindi yung sa lupa sila tutuka-tuka or kung nung kakainin nila. Kasi pag nakain nila yung plastic guys, yung mga maliliit na bato guys, ayos lang kasi kumbaga parang kumbaga nakakapagpalakas din yun ng, hindi lang para guys talaga nakakapagpalakas pa rin din yun, nakakatulong na pampalakas ng panunaw sa gizzard ng ating mga napili. Kasi guys kumbaga alam mo yung gamot na True Grit, ang laman yung guys, kahit guys hatiin nyo guys, ang laman yan guys para mga bato guys, para mga shells. So ayan guys, tip ko sa inyo, hatiin nyo, makikita nyo para mga shells yung mga laman yan. So yun guys. Kaya mapapansin natin ang ating mga napili, kapag nandito sa halimbawa sa buhangin, nilagay natin sa buhangin, nagsasanbat sila, tapos tuka-tuka sila. Pag nakakita sila ng mga maliliit na shells, mga yun, tinutuka nila. So okay lang yun, walang problema yun. Pero pag plastic ang tuka nila guys, wow, goodbye sa kanila. Mamaalam talaga yun guys, sa ayaw at sa gusto natin. Napakahirap gamutin ng ganun. Kasi kung mga bakterya lang kagaya ng salmonella, or sabihin natin na yung avian malaria, nakagat ng lamok na ganyan, may mga may mga lunas pa rin naman kahit pa paano basta maagapan lang. Pero pag yung guys, yung sinasabing plastic na natuka nila, ibang usapan yung guys, talagang napakaswerte kapag nailabas ng ating mga napili yung ganung bagay sa loob ng kanilang katawan. Foreign object yun guys, sa loob ng intestines nila. Tapos kahit anong lakas ng panunaw nila, hindi nila matunaw. So sad to say, talaga maalam yun guys. Yung aking binigay na tips na gamot sa mga manok na hindi natunawan, yun guys is kailangan nating syempre maging observant tayo sa ating mga napili, mga upcoming winner. Kung sila ay matamlay, and much better na bago kayo magpakain sa umaga, ang gagawin nyo, i-check nyo lagi yung butchit nila. Or even sa hapon, for example, 2 beses kayo nagpapakain lang,
pakain kayo sa umaga at saka sa hapon. Before kayo magpakain, either umaga o hapon, lagi nyo i-check yung butche ng inyong mga napili, ng inyong mga upcoming winner, para na sa ganun is ma-prevent nyo, maiwasan yung ganung pangyayari na hindi natunawan ng inyong mga napili. So sabi nga, prevention is better than cure. So wala nang ibang doon, kundi mag-prevent lang natin na huwag nating ilagay sila sa mga lugar na maraming mga plastics, or di kaya naman kapag gusto natin silang ilabas, ilagay natin sila sa may mga damo-damo para yun ang matuka-tuka nila. So guys, thank you for watching this video guys, and comment down below guys yung mga paraan ninyo kung paano gamutin yung mga ating mga winner, mga upcoming winner sa panahon ng hindi pagkatunaw ng kanilang pagkain sa kanilang intestine. So guys, sana guys mag-comment kayo para ma-share din natin doon sa ibang mga viewers kung ano ba yung mga dapat natin gawin o mga paraan para magamot yung mga ganong bagay sa kanila. Thank you for watching. Hey guys, do you like the video? If yes, please don't forget to subscribe and like the video. It really means a lot to me. Thank you.